natin, Team Pilipinas, because today, makikilala na natin ang pinakamagandang nilalang sa buong universe. It is November 21 at ang sarap isigaw, Friday na mga kapatid! Lord, thank you so much, Lord! Ang daming kaganapan po ngayong linggo, hindi ba para tayong na-roller coaster sa balita? At habang nakafocus ang buong mundo sa mga ganap sa universe, nandito pa rin po araw-araw trending ang mga chika natin para tuloy-tuloy na arangkada sa mga maiinit na tea for today's video. Eto na nga po, ang pinaka-paborito ninyong tanong tuwing umaga. Anong latest? Para sa buena mano po nating unang latest ngayong Biyernes. Koronahan na yan! Ito na ang sigaw at hype ng buong Pilipinas para sa ating 74th Miss Universe at syempre, para po sa ating pambato na ang nag-iisang Atisa Manalo. After 4 months of intense preparation at training, lalayag na nga po si Atisa sa biggest pageant stage in the universe para subukang iuwi ang ikalimang Miss Universe crown sa Pilipinas. Mula nga po noong lumipad siya patungong Thailand, hindi na nawala sa spotlight ang ating pambato. Always trending ang kanyang mga outfits mula airport looks, casual, hanggang sa mga pasabog na glam moments. At syempre hanggang sa pagrampa niya noong preliminary competition, talaga namang she ate and left no crumbs. Ang naging atake na talagang hinangaan at naging usap-usapan ng mga pageant fans. At hindi lang yan, siya lang naman po ang top 1. Yes, you heard that right. Wow. Top 1 hot pick ng maraming beauty pageant analyst sites sa buong mundo. Grabe. Grabe. Contender. 120 na ba? 120 na ba yung... ang dami na. Basta 100 plus na yung ano, di ba? Yung kanyang mga kalaban, yung candidate. Ganun na kadami Ganun sila na sa kadami. universe. Ganun kadaming Pero kasi naman, I have been watching a lot of content creators na ginagawang content yung paglalakad niya with her beautiful Pinktada-inspired maktumang. Correct? Oo, na gown. And alam mo, sinabi nila na si Atisa kasi from the very start, ang talagang pinag-uusapan lagi yung styling niya. Lagi yung damit niya, mama, inaabangan nila yan. And talaga namang sabi nga nila, she did not disappoint. This was a Maktumang Jewelmer she had a Jewelmer piece, no? I believe. Yung parang first. At ginawa yung gown na yun para mag-complement sa mismong look na yun at sa ganda ni Atisa. If this is correct, nakita ko rin sa internet, yung parang naging gown daw ni Catriona before, yung color blue from Maktumang din. Kinalas daw nila, yung mga pearls doon, nilagay doon. Yun ang sabi we have to confirm that. We have to confirm that. Something borrowed. Yeah, Pwede, no? diba? That Oo. makes sense. Pero yun nga, ito si Atisa, sabi ko, kung manalo siya dito and we are manifesting that, she deserves it because she's gone through much, di ba? I remember when she was here, she was telling us na, alam mo talaga, pag para sa'yo eh, di ba? Kasi kakandidata siya dapat counselor sa Quezon. Oo, she was here. Ay, taga-Quezon pala, kaya talagang dala-dala niya yung pahiyas. Oo, tapos nag-withdraw siya ng candidacy niya, tapos sabi niya, kapag ka daw umokay yung flight niya papunta dito sa Manila, I think it's a sign. Sabi niya, umokay yung flight. Tapos nanalo pa siya Miss Universe. And this is, actually, tama ba? Third time na niya to. Third attempt sa Miss Universe. Oo, ganon. And talagang very open din siya dun sa kanyang sa kanyang buhay nung bata siya, no? Na she didn't grow up na well-off yung family niya, 'di ba? Actually, at grade 4 daw ay sumali na siya sa sa beauty contest noon para makakuha ng scholarship. 'Di ba? So talagang kung manalo siya dito, she deserves it. Kaya ako naniniwala talaga ako, mama, lahat ng nangyayari sa atin mula sa pagkabata ay somewhat parang training para sa pinaghahandaan para sa ating destiny, no? Na hindi mo malalaman hanggang nandun ka na. Parang everything that she has gone through life in the past has prepared her for this Kaya sa mga particular kapatid moment. natin, di ba, kadalasan sa Dear Dimples, mama, they go through failures. Di ba, si Papo na lang, si Attorney Bobby, di ba? Sipin mo parang sa kanya sa pageant world, pero sa kanya sa bar exams, pang-anim siya. Ito yung kay Atisa, ako talaga, every time I see her, ang naisip ko, mama, grace under pressure. Ang daming bumabaril palagi doon sa kung ano yung suot niya, so ganito. Pero hindi mo makita sa kanya na parang naapektuhan siya doon. Ang
ang ganda. She takes it constructively. Yeah. Hindi sila parang tone deaf, mama, na parang dead ma lang, ito yung sinabi, hindi nila pinansin. Hindi, Totoo. pinapakinggan nila. Totoo. And binagay nila sa personalidad niya, which is a classic beauty. So when I see the gown, I see the national costume, hindi sila, they didn't go parang, wow, out of the box, ganito, hindi. Tama. We remain true to our Isipan, Filipino ano. culture. Ako napapansin ko sa kanya, kasi yung kumpiyansa nandun yun eh. Dahil Ano pang lahat ng napansin kumpiyansa. mo, Andre? Yung kumpiyansa, hindi. Yun lang talaga. Uy, easy ka na naman dyan. Fairness na, please! Hindi. Kasi ang napansin ko, yung kumpiyansa, kasi it's so easy to be, kumbaga, over yung complacent or Agree. yung pressured. Kasi I'm sure alam niya, naririnig niya yung mga usap-usapan na malakas yung team, yung Philippines, Miss Universe. So, yung pwede ka ma-pressure eh. Pwede ka ma-pressure at that moment. It gets to you. Tapos, di ba, yun. Pero hindi mo makikita, kumbaga makikita sa paglakad niya sa ano. Sabi ko nga to nung earlier this week, just do you. Gawin mo lang, pinaghandaan mo to. Good luck sa'yo. Lalaban na, eto na. So, and the whole Philippines is rooting for at least Atisa, whatever happens today, please know that we are so proud of you. Yes. We're super Yes. proud. Na-inspire mo na ang buong Pilipinas. Sana maging buong mundo pa. Yes. Universe. Oh, syempre. Pero tama pala yung sinasabi ko kanina, inspired yung ano niya. Ay, kinuha yung ano. Doon sa Sinag gown. gown. Yes, Yeah. kay Catriona. Okay, ito pa, isa pang latest sa Miss You. Tapusin na natin itong mga Miss You na to dahil mamaya, Diyos ko, papanoorin po ng buong bayan yan. Usap-usapan din sa buong universe ang insidente na nangyari noong preliminary competition itong Miyerkules, mga kapatid. Dahil ang Miss Universe Jamaica representative na si Dr. Gabrielle Henry, aksidenteng nahulog po mula sa stage habang rumarampa sa evening gown segment. Nakunan po ito ng isang audience kung saan makikita na nawalan siya ng balanse at nahulog sa bahagi ng orchestra pit. Agad po siyang isinugod sa ospital kung saan inasikaso ng medical team ang kanyang minor wounds. Nagbigay naman po ng official statement ng Miss Universe Jamaica at ayon po sa kanila, wala siyang life-threatening injuries at mananatili sa observation para po sa full recovery. Wala namang detalye kung kakayanin niya pang makalaban mamaya sa finale. Of course, we're hoping na Oo sana naman, mag-recover siya right Yeah, away yeah. para makasali pa rin siya. Kasi sayang naman, di ba, yung pinaghandaan mo. November 2 pa sila na nandiyan dyan sa Bangkok. At 21 na ngayon, eto na yung pinakakaantay ng lahat, di ba? The whole year of preparing and then just to sit it out, di ba? Yun yung laging, kasi kung i-relate yan sa sports, pinaghanda mo na matagal yung isang season, nung off-season, tapos pagdating nun, may injure. Ang maganda dito, walang injuries. Yes. Walang ano. So, hopefully makalaban siya. Tapakan ba siya? Was it out of fatigue? Or kasi para siyang Walang nag-collapse? nakakaalam, Wala mama. eh. Or baka she Nagsulat thought there was yata. another Ayun. step. Ayun, oo nga. Pwede yun eh. Akala niya Madilim may kasi, isa pa. mama, madilim din To na think they pansin. go Wala na through that pala. over and over. Pero they have to stretch her out usually. Di ba tumatayo? Yan ang pinapalakpakan Madilim. kapag nakakatayo Siguro ang sila. ano dito, Mama Chiki, ang learning dito is sa next time na magkaroon ng Miss Universe pageant, lagyan na nila ng ilaw yung Yeah, end. yung pinaka. Para makita ng mga Ayun, no, I think contestants. she thought there was another Oo, step. para makita nila na hanggang doon na lang, end of the line na nung Wala stage. pa naman natin yung mga kataas-taas ng kanilang mga, di ba totoo, kasama yun sa mama. kanilang pag, ano yun, Pasarela. Hindi, actually, pinag-usapan yan, Mama. Idagdag ko lang, yung sa pool, na parang by the pool na lakad, may mga nagsabi na bakit ganun yung lakad ni Atisa. Gusto ko sabihin, itry nyo kayo maglakad ng ganun. Kasi nung Yung mataas naglakad yun. siya, Daming expert, ano? for the tatlo, Mama, nagganon siya. Kumbaga, pag step niya, hinintay niya muna mag-step ulit, dalawa, bago siya ganun. Yung iba kasi, puk, parang dire-diretso. Eh sa loob, ako nga, ganun din maglakad. Hindi pa ganun kalaki yung ano ko, yung heels ko. Heels, Ang bilis mo nga maglakad, lagi kita hinahabol kasi naglalakad tayo. Ang haba-haba nung legs niya. Isang hakbang niya, nakatatlo na ako. Hindi no, naka-isang taon na, hindi ko lang nagsasabi. Sabi ko, ito bilis maglakad. Ako hinihingal pagkasabay ko siya nung maglakad. Ayun pala kasi yung hakbang niya, isang ganun. Ako gumaganon pala. Ano sabi mo? Naka-isang taon na, tsaka lang siya nagreklamo. So, isang taon mo nang iniiwan. Kasi hinintay niya maging close kami. Sabi niya, ay close na kami, pwede ko nang Pwede magdamag. ko na sabihin. Ang bilis maglakad. Ako, Andre, ikaw na nga.
Pero hindi, last na ha. Itong, napansin ko lang dito sa Miss Universe na tong taon na to, nabalot to ng maraming kontrobersiya. Di ba una yung nag-walk out. Sa Diba? Thailand. Tapos merong may judge na, dalawang judges na nag-withdraw. Nag-withdraw. Oo, because confused daw, yung isang judge confused dun sa mga Kasi ito, nalagyan si rules Miss nila. Diba? So sabi kong ganun, I grabe. think we're in the era where everything is magnified. Lahat na lang may sasabihin. Pero sana all will end Yes. well, diba? For us. Ayun. Abangan natin mamaya Atisa Manalo. Let's go, Atisa. Good luck. Ito pa po, isa pang trending online. I will not engage. Yan po ang mga binitawang salita ni Derek Ramsey sa kabila ng kaliwat kanang kinakaharap na issue. Tugon niya ni Derek sa patuloy na pagbabahagi po ng kanyang estranged wife na si Ellen Adarna ng kanilang mga di pagkakaunawaan. Para kay Derek, mananahimik na lang siya kahit na nga sunod-sunod ang posts ni Ellen sa social media. Nais din umano ng aktor na panatilihing pribado ang mga personal na issue tulad ng kanilang relasyon ng misis. Sa ngayon, may ilan pa ring na ibabahaging saloobin at reaksyon si Ellen sa nangyaring issue ng pagiging unfaithful ng kanyang mister. Si Polly, tumutungo-tungo ha. Parang may alam ka dito, Polly ha. Na para bang meron siyang first-hand information at si Kuya Polly. Pagka ganyan yung balita, parang marami kang alam, Kuya Polly. So si Derek, ang sabi niya nga kasi, dahil syempre, he is, kumbaga yung mga netizens are rallying behind Ellen in this one because sa mga pinopost ni Ellen. So Derek, and I think as a guy, tama yun na regardless kung mali ka o tama ka, hindi natin alam yung tunay na kwento, silang dalawang mag-asawa talagang just keep quiet kasi just be di ba? Maging gentleman, yun na lang. Dahil hindi, wag ka nang pumatol, ika nga, di ba? Siguro naman sa mga ayoko na magsabi. Hindi! Hindi ko naman alam yung nangyari sa syempre. kanila, pero dapat naman Di- siguro talaga manahimik na siya. Charot. Pero hindi, alam mo pag buhay mag-asawa, di ba tayo may mga asawa na tayo. buhay Gusto mag-asawa natin na kapag yung mga problema natin, of course, it's not always sunshines and rainbows. Lagi talagang may mga away, challenges. Gusto natin ma-resolve to within us. No? Yun lang naman. Ang di ba? Siyempre, lahat din tayo nakaranasan ng bugso ng damdamin. Tapos meron kang gagawin na after 2 seconds, sana hindi ko ginawa yun or sana hindi ko sinabi yun. Lamang, ayan ang social media pag nandyan na. Nandyan na yan. And she feels this is the right avenue to release her anger or whatever it is that she is feeling. We don't know that as well. Yeah. Kaya nga. But I think she gets the guidance of her lawyers. Kasi at one post, merong sinabi na parang sabi ng lawyers ko. Kasi remember, to add to what you're saying, there was a time na gusto niyang i-reveal kung sino yung quote-unquote na sinasabing side chick ni Derek, di ba? But as advised by her lawyers, Hindi na siya magsasabi. hindi niya na pinangalanan. So, whether or not she intended it, ang ano lang, ngayon kahit na nga after 2 seconds, babawiin mo, may naka-screenshot. Di ba? Hell has So, no fear. ako sa ganitong pagkakataon na lagi ko talagang laging iniisip ay yung mga bata. Kasi yung social media, ang hirap tanggalin pag nandiyan na yan. Diyan na yan, oo. maaari na, syempre, yung mga bata, pwedeng within themselves, okay na kumbaga parang magkakasundo sila in the future. Pero kasi yung mga tao will always remember it and when they look at the children, they will always have that in mind. So, Correct. This ang will prayer haunt ko, them. the kids will not be bullied for Yes. anything. Kasi grabe ngayon ang bullying indirect. Nakita naman natin sa mga so yun lang naman. Ako lagi lang yun ang naisip ko. Leave them alone. Samantala, oras po natin ngayong Biyernes, 5:44 mga kapatid. At matapos nga ang ilang trending update na yan, eto na po ang ilan pang pabuena mano namin para sa inyo ngayong umaga. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa sinentensyahan ng habang buhay ng pagkakakulong dahil sa kasong qualified human trafficking. Malacanang tikom pa rin sa dahilan ng pagpaparesign kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At sa showbiz, Willie Revillame magbabalik sa TV5 para sa bago niyang programang Willionario. Sa mga hindi pa namamalengke, alamin natin ang presyuhan ng mga seafood. Nagmura na kaya o nagmahal pa ngayong papalapit na ng papalapit ang Pasko. Yan ang maagang lalalalarga ni Lalalalayla. Cross-culture tambalan, maagang kiligan naman ang ihatid sa atin ng cast ng upcoming film na
Finding Santos. Theo Jang and Megan Gabriel Medina makakakwentuhan natin live na live. Bangon-bangon na po mga kapatid, 5:45 ng umaga ngayong Biyernes sa Frontline sa umaga. Sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking. Ang Bamban Pogo Hub na nagkakahalaga ng 6 billion pesos mapupunta na sa gobyerno. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Matapos ang mahigit 1 taon, hinatulang guilty si dating Banban Mayor Alice Guo at 7 kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167, life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong ang sentensya kina Guo. Ang mga dayuhan na nahatulang guilty ay ipapadeport oras na matapos nila ang kanilang sentensya. Bukod dyan, pinagmulta sila ng 2 milyong piso kada kaso at pagbibigay ng bayad danyos sa mga biktima. Base sa desisyon ng korte, lumalabas sa ebidensya na sina Guo ay nag-organisa at nagbigay ng suporta sa Baofu. Sila rin daw ang nag-utos sa ibang tao na sapilitang pagtrabahuhin ang iba sa online scamming sa Baofu compound sa Bamban. Isa si Guo sa incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari sa compound na ni-raid noong 2024 dahil sa operasyon ng iligal na pogo. Dagdag pa ng korte, may ebidensya na konektado si Guo sa Baofu kahit sinasabi niyang hindi na siya shareholder dito. Kasama riyan ang natagpo ang kotseng nakapangalan sa kanya nang mangyari ang raid sa Baofu compound, pagbabayad niya sa electric bills nito at pagpapatayo ng mga villa sa loob. Ikinatuwa naman ng prosekusyon at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang anilay naging mabilis na desisyon ng korte. Ang kaso is qualified human trafficking. So finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. Guilty beyond reasonable doubt. First time din na nag-convict ang court ng organizing. It is something symbolic. Para sa bansa to, what we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Mapupunta naman sa pamahalaan ang Baofu compound na nasa 6 billion pesos ang halaga. 100% it will go to the National Treasury. My technical working committee to be able to make a proper recommendation to the Office of the President kung kanino o papaano magagamit itong mga properties na ito. Ikinatuwa rin ni Senator Risa Hontiveros ang naging hatol. Matatandaang ang senadora ang nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa operasyon ng mga illegal na pogo at sa totoong pagkakakilanlan ni Guo. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and to all others who enabled Alice Guo's criminal empire. The Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, tagumpay para sa mga Pilipino at sa mga biktima ng pogo ang hatol laban kay Guo at sa mga kasabwat niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Tumanggi ang Malacanang na ibunyag ang dahilan ng pagpaparesign kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan ang sinabi ni Bersamin na pinagbitiw siya at hindi kusang nag-resign. Nasa Frontline ang balitang yan si Mobile Journal, Judy Baiza. Ngayong linggo, sunod-sunod ang mga resignation sa Malacanang. Sinaamin na pangandaman ng Department of Budget and Management, Lucas Bersamin bilang Executive Secretary, DepEd Undersecretary Trigiv Olayvar at Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Lahat ng yan ay may kaugnayan sa investigasyon ng bilyong-bilyong pisong budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sa gitna ng pag-uga ng gabinete ng Administrasyong Marcos, nagawa pang magbiro ng Pangulo sa 2025 Bagong Bayani Award sa Malacanang. Bibigyan niya raw ng posisyon si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa madalas nitong pagbiyahe pa Europe para tulungan daw ang Overseas Workers Welfare Administration. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa...
Tinanong ang palasyo kung joke lang ba yan o baka naman may halong katotohanan. Tingnan na lang po natin kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sinagot din ng Malacanang ang tungkol kay Lucas Bersamin. Sa panayam ni Frontline Pilipinas News anchor Cheryl Cosem sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Bersamin na hindi siya kusang nag-resign kundi pinag-resign. Tinawagan daw siya ng isang taong malapit sa kanya na hindi taga Malacanang at sinabihan siyang bumaba na sa pwesto. But I just would like na ituwid yung news na nag-resign ako out of delikadesa. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Ayon naman sa palasyo, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin. Isa pang tanong, sino ang tumawag kay Bersamin at nagsabing mag-resign na siya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Sa kabila ng kabi-kabilang resignation, giniit ng palasyo na hindi porkit nagbitiw sa pwesto ay absuelto na. Wala raw makalulusot sa investigasyon tungkol sa budget insertions at korupsyon. Po ay maaari nasa kamay na po ng ICI, maaari nasa kamay na po ng Ombudsman, DOJ, private citizen, public official. Kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza. Tumawag daw noon si dating House Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itangging may kinalaman siya sa flood control scandal. Pero posible pa rin daw sampahan ng kaso ng Ombudsman si Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. May siniwalat sa isang forum si Ombudsman Boying Remulla. Tumawag daw sa kanya noon si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang masangkot sa flood control scandal. Itinanggi raw ni Romualdez ang mga akusasyon sa kanya. Kabrat ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon. I answered this call once because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Anong sabi? Wala, just, diba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Remulla si Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang siniwalat na security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng male-maletang pera mula sa kickback umano sa mga flood control projects sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma din niya nito sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Ombudsman kay Romualdez. Nang matanong naman si Remulla kung kailan posibleng kasuhan si Romualdez. It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. Una na ring sinabi ni Remulla na iimbestigahan din ng Ombudsman ang mga pangalang binanggit nito sa video, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. The revelations are fresh and we're checking on everything. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. I didn't get this office for that. Nitong Martes lang nang isampa ang unang kaso sa flood control scam laban kina Ko at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Happy Friday mga kapatid! Nananatili pong walang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Pero may mga bahagi pa rin po ng bansa na nakararanas daw ng pag-ulan. Aalamin natin yan kasama ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes. Tama ka dyan, Mami Dims, wala pa tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong binabantayang mga grupo ng kaulapan o maliliit na sirkulasyon dito sa eastern section ng
Mindanao. Yan po ay nasa labas ng ating PAR at posible po yan maging low pressure area or at most pwede rin po yan maging mahinang bagyo sa susunod na linggo. Pero yan po ay napakalayo pa at wala pa po yung magiging direktang epekto sa ating bansa ngayong papasok na weekend. Pero ito po ay nakapaloob sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nagdadala po ng pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao. At ito namang easterlies ang nagdadala ng pagulan dito sa eastern section ng Luzon. At samantalang, itong banggaan ng ating northeast monsoon at ang ating easterlies, yung tinatawag nating shear line, ay nakaka-apekto dito sa eastern section ng northern Luzon at itong northeast monsoon naman ay nakaka-apekto dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Bale, itong mga weather system na ito ang nagdadala po ng mga possible na pagulan dito po sa ilang areas ng ating bansa. Dahil nga po sa ating Intertropical Convergence Zone, medyo mataas po ang ating tsansa ng pagulan sa mga areas ng Caraga, kasama po dyan ng Davao Region. Umabot po dyan sa area ng Soxargen, maging dito sa Northern Mindanao. Although nagpapakita po ang ating araw, possible po yung ating mga pagulan at mga thunderstorms. Again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na posibleng magpabaha. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas. Medyo mataas lamang po ang ating tsansa ng pagulan sa may area ng Palawan dahil na rin po sa epekto ng ating Intertropical Convergence Zone. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa mga areas ng Bicol Region, Calabarzon, maganda pong panahon natin dyan, except dito sa areas ng Quezon at Aurora na kung saan affected po yan ng tinatawag nating easterlies at possible po yung ating mga pagulan at thunderstorms. Medyo mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dito po sa mga areas ng Isabela, kasama po dyan ang areas ng Nueva Vizcaya, kasama na rin po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, maging dito po sa mga areas ng Cagayan at Quirino, dahil po yan sa pinagsamang epekto ng ating tinatawag na shear line at maging po doon sa areas na affected ng ating northeast monsoon o yung ating hanging amihan na kung saan nagdadala rin po ng mga maulap na panahon at possible na may hinang dagli ang pagulan dito po sa mga areas ng Ilocos Region, maging dyan po sa area ng Batanes. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy po na magiging maliwalas at maganda ang ating panahon. Ngayong umaga, magiging maliwalas po ang ating sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, kagaya kahapon, nagiging maulap pong panahon natin at possible po yung ating mga dagliang pagulan o yung ating mga isolated o localized lamang o yung mga pagulan na dumadaan lamang na nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa may mga lakad, ugaliin pa rin po natin ang pagdadalang payong o anumang pananggalang sa ulan. Mga mga kapatid, ang ating araw po ay malapit ng sumikat. Mamaya po yung 6 a.m. So 3 minuto na lamang po. At yan po ay muling lulubog mamayang 6:24 ng gabi. At yan mo latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong Biyernes ng umaga, muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Laging may panahon. Para sa iyo. Maraming salamat Tito Alvin. Babalikan ka namin maya-maya lamang sa amin naman po pagbabalik. Bilyonaryo at negosyanteng si Ramon ang napipisil daw na pansamantalang mamumuno sa bansa. 3 sa 7 luxury car sa mga Diskaya nabili na sa auction. At Korean superstars Shin Min at Kim Woo Bin ikakasal na. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! 6 a.m. in the morning ngayong Friday. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Sa frontline sa umaga, napipisil daw para pansamantalang mamumuno sa bansa sa tinatawag na military reset ang bilyonaryo at negosyanteng si Ramon Ang. Sa gitna po yan ng tumitinding problema sa korupsyon. Ang tugon ni Ang nasa frontline report ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nagpost sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan,
para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ang gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Samantala, nagbabala naman ang Malacanang kung totoo raw ng dayuhang pondo ang nasa likod ng umano'y planong destabilisasyon laban sa Marcos administration. May katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniimbestigahan na ng AFP at PNP ang issue at hindi raw katanggap-tanggap na pinapakialaman ng ibang bansa ang politika ng Pilipinas. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng umano'y military-backed reset. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Nabili na ang 3 sa 7 luxury car na mga Diskaya na pinasusobasta ng gobyerno. Isa sa mga ito nabenta sa mahigit 15 milyong piso. Nasa frontline ang balitang yan si Kari Kitor. 7 luxury vehicles ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang ibinalandra ng Bureau of Customs sa port area sa Maynila. Ipinasusubasta ang mga sasakyan na napatunayang smuggled o puslit. Kasama sa mga yan ang Toyota Tundra at Sequoia, 2 Mercedes-Benz na G-Class, Lincoln Navigator at Bentley Bentayga. Itong sasakyan sa tabi ko ang pinakamahal sa lahat ng luxury vehicles na pinapa-auction dito. Walang iba kundi ang Rolls-Royce na naging mainit na usapin dahil may kasama pa itong payong. Ang bidding price niyan nagsisimula sa higit 45 million pesos. Present sa auction sina Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Public Works Secretary Vince Dizon, Finance Secretary Frederick Go at ICI Chairperson Andres Reyes. Si Dizon, tinesting pa ang kontrobersyal na payong ng Rolls-Royce. Ewan ko kung yung payong pa lang, ilang milyon na yun. Pera natin yan eh. So may kasamang galit, pero at the same time may kasama ding tuwa eh. Na finally, mababawi na natin lahat to. Makakakuha na tayo ng hustisya. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Matapos ang unang bidding, 3 ang naibentang luxury car. Nabili ng kumpanyang Simplex Industrial Corporation ang 2 Mercedes-Benz sa halagang tig 15 million pesos. Habang ang kumpanyang Le Central Jewelries ang nanalo sa Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Ayon sa BOC, pwede nang kunin ng mga winning bidder ang mga sasakyan. Posible naman daw ibaba ng BOC ang floor price ng 4 na idineklarang failed bid. Mas ideal daw kung maibaba na nasa mga 30 million range yung Rolls-Royce. For this auction kasi we used a 10% depreciation factor, but we can now consider perhaps maximizing to 16%. Sa susunod na 2 linggo, posibleng ganapin ang pangalawang bidding ng 4 pang sasakyan pati na ang natitirang luxury cars ng mga Diskaya. Giit ng mga otoridad, simula pa lang ito ng kanilang pagpapanagot sa mga nangurakot sa kaban ng bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Good news
news para sa mga kapatid at fans ng pambansang kuya na si Willie Revillame. Malapit na nga po ang pagbabalik niya sa bagong show na Willionario. Binanggit sa teaser post ang lucky pick na laro na magbibigay ng chance sa mga players na maging milyonaryo. Sa isa pang post, pinasalamatan din ni Kuya Will ang pagbisita ng Signal Bosses sa Willionario Studio. Wala pang detalye kung kailan mapapanood yan, pero kasabay niyan, inanunsyo rin na may TikTok official account na ang Willionario. Confirmed na nga po ang wedding ng Korean superstars na sina Shin Min-ah and Kim Woo-bin. Ayon sa kanilang agency, sa December 20 gaganapin ang kanilang wedding. Pinili raw nila na maging private ang kanilang kasal kung saan mga kaanak at close friends lang ang imbitado. Sa gitna ng bagong chapter ng kanilang buhay, patuloy pa rin daw silang dedicated sa kanilang acting career. Last 2015 nang kumpirmahin ng couple ang kanilang relationship. Usapan traffic naman po tayo mga kapatid. Last working day of the week, kaya siguradong bibigat na naman ang daloy ng trapiko sa kalsada. Para bigyan tayo ng update tungkol dyan, makakasama natin ang nag-iisang traffic tito na si Tito Mondi Lopez, live mula sa Philcoa sa Quezon City. Tito Mondi, happy Friday to you! Kamusta na ang traffic situation ngayon dyan? Yes, Mami Chigi! Eto na, ups. Yung commute, it's Friday! Kaway, sabay. Hey, Mami Chigi, uyan na mamaya. Eto tayo, nandito tayo ngayon sa Philcoa. Makikita nyo naman. O, di ba? Medyo nabibigat ng konting traffic, pero light to moderate traffic lang. Kasi dito sa banda rito, nag-acosto ng traffic. Pit natin, pakita natin. Ayan kasi mga kapatid natin, dito sumasakay, dito nag-aabang. Kasi pagdating doon sa mga bandang doon, yung nakita yung may bus na yan, punuan na, kaya sila mismo sumasalubong. Buti na lamang, nasa yung isang bantay. Hanapin natin yung bantay. Ito, pit natin. May isang bantay doon. Ako po maging bantay. Oh, di ba? Sakto. So, yan ang ating traffic dito. Pero dapat dito po talaga tayo sumasakay. At teka lang, pakita natin, oh. Oh, Ate Dimples! Ate Dimples ito, Ate Dimples. Di ba? Sakto. At yan muna. Pakita natin ang morning biyahe update. At studio, sa Ate Dimples yun, eh. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. Na-miss ko si Mama Dimps, kumakaway-kaway dyan. In your face ako. Ingat ka dyan, Tito Mondi. At naroon po sa Larga, kakumustahin ni Laila ang bentahan ng seafood sa farmers market sa QC. At sa luto na po, hetong tiyak na ma-enjoy ng buong pamilya. Gagawa tayo ng creamy nacho dip. Wow! Huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Magbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sugatan ang driver at pahinante ng truck sa karambola ng 4 na sasakyan sa SLEX. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Basag ang mga bintana ng puting van na ito, halos matanggal naman ang bakal sa ibabaw at yupi rin ang harap ng truck na ito. Damay rin ang isa pang van at pampasaherong bus. Sangkot ang mga ito sa karambola sa northbound lane sa SLEX, Bikutan sa Parañaque. Kwento ng driver ng silver na van, kasunod niya ang puting van nang mangyari ang disgrasya. Iniiwasan nila ang isang nafalatan na kotse sa harap ng masalpok na humaharurot na truck. Ang lakas ng takbo, nakita ko kinabig niya pa kaliwa yung sasakyan niya. Kaya inabutan niya isang van sa likod ko. Inabutan sa puwet. Kaya nung matamaan sa likod yung van, sakto rin sa akin umabot. Ayon naman sa driver ng truck, nabigla siya sa mga van kaya hindi na naiwasan. Bulaga lang po ako nabulaga. Kasi hindi ko naman tinatako yun, hindi ko napansin na may nakahinto agad na 2 van. Ngayon, nung pagkano yan, hindi ko na nakakontrol. Sugatan ng driver at pahinante ng truck. Wala namang nasaktan sa 4 na pasahero ng silver na van at ng bus. Natagalan lang bago alisin ang 4 na sasakyan, kaya nagdulot ito ng pansamantalang pagbigat ng daloy ng trapiko. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5.
baba ang presyuhan ng ilang klaseng seafood sa mga pamilihan. Nakaapekto raw kasi rito ang mga nagdaang bagyo. Kaya live sa Farmers QC ang ating kapatid na si Laila. Laila? Nasugpo mo na ba ang pagtaas ng presyo dyan sa Farmers? Ay, naku, Mami Chiki, medj nating nasugpo. Pero ang sarap kumanta ng tong-tong-tong, pakitong-kitong, alimasag nga lang. Ayun, yung mga alimango nandyan. Nakatali kasi baka maglakad hanggang studio. Anyways, good morning, Mami Chiki! Good morning, kapatid! Nag-iingay na naman tayo dito. At ang duster of the day sa Farmers Market sa Cubao. Naku, alam nyo, tingnan dito ko. Dami-dami ko talaga nakikita. Parang gusto mo bilihin lahat, hindi ba? Lalo-lalo na dito sa seafood section. Nandito tayo ngayon sa Danny Celia Seafoods. Dito nga sa Farmers Cubao. At mag-rundown na tayo ng presyuhan. Unahin na natin ang rundown. Medyo para siyang roller coaster. Oo, taas-baba. Patalon-talon ang presyo ng ating mga lamang dagat. Pero ang magandang balita, hindi naman masyadong ganon kalaki yung itinaas nito. Siyempre yung mga dahilan, alam mo na, sama ng panahon, mga nagdaang bagyo. Pero mamaya, masaalamin pa natin, magdi-deep dive tayo kung bakit ba talaga tumaas ng slight lang naman ang presyuhan ng ating mga lamang dagat. Unahin na natin ang suwahe. Kung noon 650 pesos siya kada kilo, eto medyo tumaas by 150 pesos. 800 pesos na kasi siya kada kilo ngayon. Ang suwahe namang malaki, 450 pesos yan kada kilo, ay bumaba kasi noon 500 pesos siya kada kilo. So bumaba siya ng 50 pesos. Ang suwahe medium naman, 480 pesos ngayon, tumaas siya by 30 pesos kasi noong nakaraan ito ay 450 pesos. Ang sugpo na size 18 to 20, akalain mo may size pala sila, hindi ba? Yan ay nagkakahalaga ngayon ng 900 pesos, bumaba by 100 pesos kasi nga 1,000 pesos yan noong nakaraan. Pagdating naman sa alimango, pareho pa rin, 1,000 pesos yan kada kilo. Ang alimasag ay bumaba ng 100 pesos. Ngayon, 650. Noong nakaraan, 750 pesos yan kada kilo. Ang puset na naman ay, nako, we will really puset to the limit kasi bumaba rin siya ng a few 100 pesos, no? Kasi 380 pesos siya ngayon hanggang 550 pesos kada kilo. Diyan naglalaro yung ating price range. Pero noon, 420 pesos hanggang 550 pesos ang presyuhan yan. Inote lang natin, Mami Chiki, na ang presyuhan nung sinasabi natin noon ay itong linggo lang din na ito. Kaya ayan, alamin natin kung bakit nagkaganon. Ipasok na natin si Ma'am Celia Bonayan ng Celia Danny Seafood. Good morning, Ma'am Celia. Yes, good morning. Unahin muna natin i-shoutout yung inaanak mo. Sabi mo, sino ba yung inaanak mo sa amin? Shoutout sa aking inaanak, si Angela. Ay, Hello, Angela! Nahanap ka rito, humalengke ka na raw. Oh, Ma'am Celia, bakit po nagkakaroon ng taas-baba yung ating the sky, yung presyo ng ating mga laman dagat? Kasi sa yan, depende sa parating Kasi minsan walang kalakal. Pag maraming kalakal, siyempre mas mura yan. Ayun, love siyempre supply ngayon, demand. yes. Pagkakukunti yung kalakal, siyempre mataas yan, agawan yan Marami kasing demands, ganon. So, depende sa dating at depende rin sa mga gagamit. Pero ikaw ngayon, kamusta ka naman? Ang bentahan po natin, kamusta? Okay naman, as usual, sa tulong at awa ng Diyos, ito, nakakabenta naman kahit paano. At nasa neutral, hindi naman nasisiro. Ay, yun ang maganda. Okay, madam, itong mga saan ang gagaling? Itong mga sugpo na to, galing ito sa sa Bulacan, sa Hagunoy. Okay, sa farm. Yung mga hipon ko, yes, sa farm yan. Pero yung mga galing talaga ng dagat, saan po nang gagaling? Ang mga galing sa dagat, ayan, ito. Ayan. Lumot, alimasag. Ito, at saka ito, magkano po taho ngayon? Kasi hindi natin na price check. Ang benta ng taho ngayon, 180, benta namin yan. 180 pesos kada kilo. Big na yan. Masyadong malaki. Ito, alimasag. Ang sarap tinulahin. Okay, maraming salamat, Mami Celia. Sana mas bumaba pa ang presyo na sana mas dumami pa ang
iyong mga customer. Mami Chiki! Right, maraming salamat sa iyo, Laila. Ninang Celia, good morning, sabi ni Angela. Sige, balikan ka namin mamaya. Abangan po mamaya, 3 magpinsan patay sa landslide sa Cabugao, Apayao. Disconnection ng kuryente, pinatitigil muna ng ERC bilang konsiderasyon sa mga nasalanta ng bagyo. Yan at iba pang mga balita, ihatid sa atin ni Ted Pailon at DJ Chacha. At sa luto na po, gagawa tayo ng creamy nacho dip. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang... Good Morning, Kapatid! Bibigyang buhay natin ang tradisyong Pinoy kasabay ng mga selebrasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. From east to west, north to south, the world shines bright this season. At ngayon, dito sa Quezon City, sabay-sabay nating saksihan ang Donkey Christmas Lighting. At balita ko nga, may special guest daw. Tara, samahan niyo ako. The moment we've all been waiting for. It's time to light up our Dunkin' store and bring the Christmas spirit to life. To help us bring more magic to this event, please welcome Asia's Soul Supreme, KZ Tandingan! 5, 4, 3, 2, 1! For the 4th year in a row, sabay-sabay nagningning ang Christmas around the world vibes sa iba't ibang Dunkin' stores nationwide. Mas sumaya pa ang gabi with giveaways at festive treats to everyone. Ang ilan sa ating kapatid nag-sing along sa Pinoy favorite Christmas songs. At good news! Makikita rin ang Christmas around the world sa iba't ibang Dunkin' stores nationwide. Patunay ito na kahit saan mang sulok ng mundo, hindi napipigil ang diwa ng Pasko, anuman ang pagsubok na dumating, lalo na kung nandyan ang pagmamahal ng kaibigan at pamilya. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na store dahil ma-experience ang Christmas vibes hanggang January 5, 2026. At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Sa mga nagbabalak po mag-movie night, kasamang buong pamilya o barkada this weekend. Naku, subukan natin itong gagawin natin creamy nacho dip na perfect match sa inyong kamatch. Wow! Namiss ko yung asawa ko Good morning, Papi. Morning, Papa B. Kinain nila, hindi na sila magmama. Ano? Kasi Ano na? nacho man. Nacho man! Taas-taas na naman ako. Hindi ko na naman naintindihan. Ang mga sangkap po, nacho chips, ground beef, or pwede rin lean beef kung gusto nyo hindi masyadong mataba. Seasoning mix, nabibili po yan sa inyong grocery, bell pepper, ginayat na po natin. Tomato paste, all-purpose cream, tubig po, bawang sibuyas, salt and pepper to taste, at melt cheese. Ang paraan po ng pagluluto, gagawin na ni Kuya Andre. Ito po ay magigisa siya. Yan ang favorite niya. Ito paborito natin. Basta may ground beef. So igigisa po muna natin. Nilagyan na natin ng mantika ang ating lutuan. Tapos lalagyan po natin ng giniling. Igigisa po muna natin. Tapos mamaya, baka nagtataka po kayo. Bakit hindi mo na giniling? Hindi kasi baka doon sa mga kala mo, eksperto na, no? Hindi, kasi sabi ko, bakit nauna sa bawang sibuyas? Kasi, para mauna muna maluto yung giniling natin. At pag naging brown na to, kasi makapal siya malamig. Tignan mo yung tatlo kami dito, yung parang mga inampalan kami. Pinakawalan mo na talaga sa kusina, Go, Pero hindi pa ako nagluluto sa bahay. Okay lang yan, dito practice ka lang muna. Oo.
Ayun. So, Dre, kamusta dahil frozen yung ano mo? Frozen? Oo, masyadong... Ano, nagmamantika na ba? Yan ang gusto mo, Mas di maganda ba? ilabas muna natin, ito siya, para lumambot. Taray, ito. Taray. Ito. Dami nang alam, no? Spell mo nga. Pino. Ilabas lang. Hindi ko alam ang spelling. Okay. Diba? Ganyan ang confidence ni Andre sa kusina. Pagka mama medyo nabawasan na yung pagiging karning-karni ng itsura, pwede nang ilagay yung bawang sibuyas. Pero siguro that's a good 1 minute more. Kasi yan na yung todo ng Totoo. Yan na yung todo ng Pero kanina sabi mo, Mama Dims, di ba pwede ito pang weekend movie night? Pwede rin to mamaya habang manonood ng Miss Universe. Ayun! Ang galing mo dyan! Magki-chips, no? Di ba crispy patas? Pwede. Pwede. Oo, weekend na. Tsaka pinakamabilis yan, pati sa pulutan, gustong-gusto nila yan, yung mga panachos. Oo nga. Alam mo, sa totoo lang, Mama Dims, noon natatakot ako pag ang daming ingredients. Pero ngayon nakita ko na dito sa tinuturo mo sa amin, hindi naman pala nakakatakot. Hindi, parang kayang-kaya nyo pa rin kahit maraming hinahalo. At saka minsan, Mama, kaya rin maraming ingredients kasi may mga ingredients naman na pag yun lang, mas mahal pa. Kaya parang hinahati ko, baga parang, di ba, pag sa ano nga, may extender ika nga, di ba? Tsaka dito man talaga makuha yung halo-halo ng lasa, ng flavor, ano? Oo, totoo po yan. Okay. Ayan. Nagmamantika na. Nagmamantika na. Okay, meron ka ng panggisa. Babawasan natin mamaya. Mamaya po natin yan babawasan, Mama. Mantika. At least nagbibiyak-biyak na. Kanina kasi talaga dahil frozen siya, no? Pero dun sa mga health conscious, pwede yung mga ground chicken, pwede rin Iba lang yung lasa niya. Pwede, pero may sasabihin ako sa'yo, alam mo ba yung ground chicken, mas mataba pa ba? Mas mantika po kaysa sa beef. Kahit na yung breast yung kukunin. Pwede siguro kung breast, kaya lang kasi parang Alin, saan nanggagaling yung mantika dun sa balat? Mama, opo, Mama, sa balat. Dami mantika. Dami, no? Oo, hindi ka pa naglagay halos ng Hindi pa, konti lang. Ayun. Ako kasi tagagawa nito ng bata ako kasi nanay ko. Tagatanggal ng Mantika. Alam mo ba, sorry. Okay lang. Alam mo ba kahapon, nag-shoot ako kasama ko si Doktora Bello. Yung sa kanya, nag-aasikaso sa kanya, kapitbahay namin. Ang sarap pala pagkaganon. Sabi ni Miss Lou Andrade, Miss Tim, sabi niya, alam mo ba, sa nanay mo ako bumibili ng tosino noon. Talaga? Wow! At ang nagdi-deliver ay ikaw. Naalala mo ba yun? Small world, no? Kaya sabi niya, ang aga mo naman rumakit sa buhay, ano? Kasi yung nanay ko. Ako yung Mama, panganay, pag ate ka, ikaw yung utusan eh. Totoo yan. Sabi niya sa akin, hindi ko makalimutan, ikaw ang nagdi-deliver ng tosino. Alam mo, Mama, ko ng tosino, no joke yan kasi di dahil endorse siya, CDO. Wow! So, nag-full circle. Ang cute! Nakwento mo na kalaan na yan. Kinuwento ko po sa Lalagyan na po natin yung bawang at sibuyas. Pero igigilid lang natin yan. Yan, igigilid po natin ang bawang. Akala ko ginagawa niya kasi hindi pala. Hindi. Nakuha lang. Kasi pwede ka magbenta no? Very good. Hawakan ko na yan para makapag-isa ka ng... Pwede mo nang pagsamahin yan para sumama yung flavor. Yan, ang galing na. Yan, hawakan mo din. Oo nga yung confidence niya talaga. So, bali, may rundown lang natin na yung ginisa po natin yung ating ground beef. Pwede rin po yung chicken kung gusto mo yun. Pwede rin ng pork. Tapos, paghaluin pork and beef. Ayan, pwede. Tapos, binawasan natin yung mantika. Kasi sobrang mamantika niyan. And nachos to, dapat wala tong kumbaga nagiging sloppy kasi yung nachos, Mama, nababasa sa pagka maraming mantika. Oo. Tapos, maglalagay tayo ng asin at paminta. Okay. Yan, tansya. Yan ang hindi ko pa namamaster yung tansya sa asin at paminta. Okay. Tsaka to taste yan, di ba? Uy, ang sarap nung niluto natin kahapon. Oo. At napadala natin si... At gustong-gusto daw. Si DJ Cha. Okay, go. Yan. So, bali, ang salt and pepper to taste naman talaga. Kaya sa dulo nilalagay. Kasi minsan, it is not needed. Meron kasing mga, Mama, ingredients sa maalat na, or na, hindi na kailangan. Pero ito, kailangan karne pa kasi yan eh. Oo. Tapos idadagdag natin, lalagyan natin yung konti. Yung favorite ni Andre na seasoning mix. Favorite niya yan. Layo niyo sa akin yan. Na kailangan i-make sure nating seasoning mix kasi baka mamaya. Bukayo na naman ang labas. Sesame seed. Sesame seed. Asa yung seasoning Parang mix? yung dati. Ayan, sesame seed to, sigurado. Nyog.
Wala pala dito. Ay, ito na dito. Ayan, Eh, yung di ba yun? seasoning Yung liquid pink. Di ba meron? ito? Wala. Breadcrumbs. hindi. Ano yung nalagay natin nun? Bakit ano yata yun? Hindi ba yan? Seasoning lang. Lalagyan na po natin ng ito po, yung tomato paste natin. Sasama na natin. Sahaluin din natin. Ayan yun. Hindi pa chicken. Ay, hindi ba parmesan? Ay, hindi. Okay, lagyan Yan ko. yun. Wow. So, ang ginamit natin dito, Mama Dims, yung paste, hindi yung tomato sauce na malagkit. Yes, Mama. Tomato paste Malagkit po, po. Mama. Kasi iniiwasan po natin na magsabaw. More on ano lang yan, di ba? Pang kulay-kulay din. We can put our bell pepper. Yes. May Galing na I? magluto ni Dre. May I? Good job. Sige po, Dre. sige po. Sa'yo ako natuto dito eh. Okay. Hindi ko nakalaman culinary lessons eh. Kailangan mo pa rin. Sabay-sabay tayo natututo. Kaso. Tsaka sila, Oo. mga mami. Alam mo ba, marami akong kilala pag nanonood sila, tinitignan lang tayo magluto. Uy, ganyan ko pa ginagawa yung akin? Or iba pa, Iba-iba eh, no? You will discover na iba-iba rin yung way of cooking ng Oo. iba-ibang tao, eh, no? Lagyan Meron yung natin mga yung kamatis. nakagis Sige na po. ng mga traditional way of cooking. Meron mga, dahil uso ngayon yung mga bago-bago, di ba? Ibang version. Yes. Ang sarap. Ang ganda ng itsura. O, pwede pang pinuhin yung pagkaka-slice ng nung Kamatis. Para mas maliliit. maliliit. Mas maliliit pa, pwede. Sarap. Mabango, ah. Tsaka hindi mo na nga kailangan lutong-luto yung kamatis. Masarap yan pagka medyo may pagka-fresh pa kasi nachos eh, di ba? Yan. Sarap. Ang Mukha ng bilis pikadilyo. pala. Mama, tingnan mo mukhang pikadilyo na. Oo. Yung sangkap, kitang-kita. Ang bilis ano? Yes, Mama. Pwede rin lagyan ng green bell pepper kung gusto nyo. Lagyan natin ng ating all-purpose cream. Lahatin ka na, ha? Para Sayang maging kasi. creamy. Sayang yung ano. Talaga itong all-purpose cream. Kahit talaga saan. Kahit saan, no? All-purpose Do it talaga all. siya. Yan. Saan mo Ikot lang, ilalagay? Dre. Okay, tapos ilalagay natin ang ating easy melt cheese. Mahilig ka ba, Angela, sa sour cream? Of course. Oo. I love it. Di ba? Parang Sarap, Si flavorful. Boyet ano. likes Sour cream. Sarap sour cream. So, ginagawa mo si Boyat ng mga may sour cream na ingredients. Gusto niya, Mama, yung parang burrito. Ah. Gusto niya yung double sour cream. So, pwede bang gawin lang sa... parang yun na rin, ano? Yung all-purpose cream, parang siya na yung substitute din ng sour cream. Opo, Mama. Kasi iba lang naman ang lasa. Medyo may slight tamis lang Tamis siya. ng lang. konti. Kasi mas madaling Okay, mahanap yung ikot all-purpose. Tapos, gisahin lang natin ng maigi pa. Maigi, Kasi ang no? mangyayari niyan, Mama, hindi na natin ililipat yan. Diyan na natin. Diyan na, i-dip. Oh, diretso na. So, kailangan, let it, sit muna, Dre. Yan. At talagyan natin ng ano yan eh. Pero, i-cover Maya. muna natin, tsaka natin ilalagay itong cheese. Kasi, ano yan. Let it simmer. Siguro hindi yan yung ano. Muntik no? nang Hindi magkasya yan. yung Oo, takip. muntik na magswak eh. Di ba, mabuti na yung malaki kasi maliit. Yes, Oo, Mama. totoo. Kasi kung maliit, nakaganon pa yun siya. Lumagpas. Babatiin natin ang ating mga kapatid. Good morning po. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, kapatid. Happy Friday po sa inyo. Sa mga Ilocano na yung magabigat, yung amin. Mga lakay, mga manang. Tapos sa Bisaya. Ayan, sa Bisaya. CDO, mayong Mayong bukas. bukas. Nandyan lahat ng mga Good mga pamilya ni Boy. Yes, Oh. Ate Bonggan is here. Everybody's here. Mga Bicolano, makain na aga po. Batiin ko lang yung tita ko, lagi din nanonood sa atin, si Tita Chiquit. Yan. Good morning. Tita Chiki. Okay. Online, oo, sa YouTube at sa Facebook. Social Good media morning din po. natin, dami nanonood, ha? Lagyan natin Ayan ng na. cheese. Dre, can you Masarap move lang? yan, Kumbaga maanghang. Parang ano lang. Yan. Para yung sabaw doon hindi masyado mag-aral. Yan. Okay. Alright, got it. So ito ilalagay lang. Ano po yan, natin Motsa? yung cheese. Ay, quick melt. Quick melt. Easy melt. Easy melt. Easy melt. Yum, yum, Lalagyan yum. natin. Kalat na. Ako, Aday, nabibilib na talaga ako sa'yo. Ikaw na talagang gumawa niyan. Yes. It's Oo. your, ano, Kalat you mo did lang that. yung Assistant mo lang kami. Tagahulog lang kami ng ingredients. Okay. Buti nga kayo, naguhulog ng ingredients. Ako, natin. taga-abang lang ako Taga-abang. dito eh. Ayan na, ayan na, ayan na. Alright! Naku, matutuwa si naman ng Tel and DJ Chacha na ngayon ay... Oo, DJ Chacha and Manong Ted. Mamaya,
Tatanungin natin kung natikman, kung masarap ba. Di pa kahapon. Di pa daw luto. Siomay, Smash. Sarap. Ito na nga sila. Ito na. Habang tinutuloy natin ang creamy nacho dip, balitan po muna tayo ang ating mga paboritong Manong Ted and DJ Chacha. Happy Friday po! Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Naku, nag-message agad si Papa Cesar. Oo. Ayan. Painom daw agad. Ito na, Good Happy morning. Friday! Happy Friday Friday po. po. Secured na yung Okay. package. Hi, good morning. Ay, sorry. Good morning po, Manong Ted and DJ Cha. Good morning. Ito muna, Ma'am Dimple, salamat po sa inyong pakain kahapon. Masarap po kayo. Masarap. Smash siomay. Siomay. Hindi lang yun. Yung Yes, nabusog kami dito Ah, sa yung pamangkin na sa yes, may inasal. Ay, pa-birthday ni Mami Dim. Birthday pala. Manong, kumain ka ba? Hindi. Oo, nagpipigil to, nagda-diet Kasi eh. pagdating ko, naubos na ni Chacha. Oo, sorry, Mari. Chacha naman pala eh. 2 bilao lang kasi naubos na namin. Alam mo naman, family Nauna kasi ako fiesta. lumabas sa kanya eh. Paglabas niya, nakakatatlong barbecue stick na ako. Ganun Siyempre, kabilis. triathlete yan It's eh. really the best. Alam It's mo, the best sabi ko for kay Chacha, salo-salo. Kung ano? Ano po? Alam mo kung ano sinabi ko kay Chacha? Ano po? Ikaw talaga. May naalala ba kayo? Of course. Ayun, may naalala si Anyway, Angela. o sige, anong atin? Ito po ay creamy nacho Nacho dip. dip. Yan. Wow. Na si Andre na po talaga ang tumira nito, Manong Perfect Ted. Talagang si pangluto. Andre ang gumawa. Pwede na mag-asawa. Aba, Ading, ikaw tumira niyan, Ading. Yes, Manong! Win, Manong! Ading, umuwi ka na. Umuwi na tayo, Ading. Magpahinga na tayo. Bati na kayo, Manong? Bati na kayo ng ading mo? Pang Friday na naman yung mga tawanan natin Okay, dito. anyway, o sige. Yung mga t-shirt ninyo, kumusta Suotin na naman natin. yung ating t-shirt na galing kay Ate Dina Aquino na ikulong? Anong ginawa nyo? Sinuot ko kahapon. Ako sinuot ko. Ano na yun? Pero not on air. Bawal dyan sa inyo? O sige. Susunod Okay. po namin. Susunod po. Manong Ted, Sa look. Monday daw, sa Monday. Para sa'yo Naiintindihan to. naman namin. Ito po, DJ Cha, Ninong, ito. Binabago mo usapan eh. T-shirt yung Hindi, sinasabi ko eh. susutin yun. Pinapakita ko paano tigpagto. Tuloy mo na yan. Go, ano daw? Ayun, ang sarap po. Ganun siya. Yan o. With Ayan, cheese. oh. Diba? Init-init pa. Yes. Wow, ang sarap niya. Pampadagdag O calories. sige, ikain nyo na lang kami. Thank you, Manong Ted, and thank you kay Miss Dina who gave the shirt. Opo, salamat. Thank you po. Maraming salamat, Miss Salamat Dina. ng marami. Happy Thank you. Friday, happy weekend po, Ninong, DJ Cha. Okay, okay, Ading. Ading. Thank you, ha? Okay po, Manong. Mga manang! Manang! Mamaya ulit! Thank you. Good morning. Pati na pala kayo. Ha? Kala ko kasi hindi kayo nag-uusap. Sino? Nang iyong ading. Si- Oo. Ewan ko. Samantala mga kapatid, ano po, ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV 1PH, TV5 at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Pailon. Ako naman po si DJ Chacha. Sa ating pong unang-unang balita, sinintensyahan po ng habang buhay na pagkakabilanggo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil po sa kasong qualified human trafficking. Bukod sa kanya, 7 iba pa ang nakapo-akusado ang hinatulang pong guilty ng hukuman. Sila po ay pinagmumulta ng 2 milyong piso kada kaso at pinagbabayad rin po ng bayad danyo sa mga biktima. Ayon po sa hatol ng hukuman, lumalabas sa ebidensya na sina Guo ay nag-organisa at nagbigay po ng suporta sa Baofu, ang Pogo Complex sa Bamban, Tarlac. Sila din daw ang nag-utos sa ibang tao na sapilitan pong pagtrabahuin ang ilang pa sa online scamming sa Baofu Compound. Isa nga si Guo sa incorporators po ng Baofu Land Development Incorporated na siyang nagmamay-ari sa compound na sinalakay noong pong 2024 dahil nga sa operasyon ng illegal na Pogo. Dagdag pa ng hukuman, mayroon daw ebidensya na konektado si Guo sa Baofu kahit na sinasabi niyang hindi siya
shareholder dito. Mapupunta po naman sa pamahalaan ang Baufo Compound na nasa halagang 6 billion pesos. Samantala, tumawag daw noon si dating House Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi ang mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Kabrad ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon pero pinayuhan lamang niya si Romualdez na susundan lang nila mga ebidensya. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling nag-usap pa sina Remulla at Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang isiniwalat ng security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng mali-maletang pera mula sa kickback daw sa mga flood control project sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma rin niya ni Zaldico sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng ombudsman kay Romualdez. Samantala pa rin, naibenta mo naman daw ang 3 sa 7 luxury car ng mga diskaya na ipinasubasta ng customs kahapon. Puro ho, mga napatunayang puslit o smuggled ang mga pina-auction na sasakyan. Matapos nga po ang unang bidding ay nabili ng kumpanyang Simplex Industrial Corporation ang 2 Mercedes-Benz sa halagang tig 15 milyon pesos. Habang ang kumpanyang Licentrel Jewelries naman ang siyang nanalong bidder sa Lincoln Navigator sa halagang 7.1 milyon pesos. Suma total, aabot sa higit na 38 milyon pesos ang unang kinita po ng customs sa 3 pinasubastang sasakyan. Posible naman daw pong ibaba ng BOC ang floor price ng 4 pang idineklara o ibaba yung floor price nung pang-4 na hindi nabili para po ideklarang nagkaroon ng failure of bidding. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Palagay ko po, Commissioner, ang pinakamaganda rin po yung mensahe po dito ay kapag ikaw ay nag-smuggle ng sasakyan, dapat hinuhuli yung smuggler. Oo, samantala. Opo, ang tinig po yan ni Customs Commissioner Ariel Ipomuceno. 10 dati at kasalukuyang kongresista naman ang iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest sa mga proyekto ng gobyerno. Isa sa target imbestigahan ng ombudsman si dating Pampanga 3rd District Representative at dating Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Itinuturing siyang kontraktor o congressman na kontraktor. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, iniimbestigahan nila ang posibleng conflict of interest ng pamilya ni Gonzales na umano'y nagmamay-ari ng isang construction company na nakakuha ng kontrata sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Ayon kay Gonzales, bukas siya sa anumang investigasyon. I recall that a case against me involving the same projects filed before the same ombudsman was dismissed sometime in 2023 for lack of merit. It appears to be a rehearsed and recycled subject, if any. Yan nga po ang tinig ni dating Pampanga Congressman Dong Gonzales. Bukod kay Gonzales, inaakusahan naman ni Congressman Leandro Leviste si CWS Party List Representative Edwin Garjola na konektado daw sa kumpanyang nakakuha ng 20 billion pesos na DPWH projects. Wala pa rin namang pahayag hanggang ngayon si Garjola. Pero ayon kay Leviste, bukod kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, konektado rin sa mambabatas ang 2 miyembro ng gabinete na umano'y sangkot sa pag-allocate ng budget sa kanya. Sila po ay may direct involvement or oversight sa investigasyon kay Congressman Garjola ngayon at ayaw ko pong mag-burn bridges sa kanila by mentioning them right now. Yan nga po ang tinig ni Batangas Congressman Leandro Leviste. At sa ilang pang balita,
Umano'y ipinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang. Sa lumabas pong report ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng mga negosyante ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang sa gitna yan ng tumitinding problema nga ng bansa sa korupsyon. Bukas daw po sa ganitong ideya ang ilang pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala ang political paralysis at makaladkad pababa ang ating ekonomiya. At ayon sa mga report, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sosyedad ang isang military-backed reset at hindi coup d'etat para daw po ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na halalan sa ilalim po ng pansamantalang pamunuan. Agad naman itong pinalagan ni Davao City Congressman Paulo Duterte na nagsabing isang negosyante rin daw ang nag-pressure kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para umalis sa palasyo. Ito rin daw po ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Browner Jr. Wala pang pahayag ang palasyo at AFP sa report na ito na diretsahan po namang itinatanggi. Sinasabi nga ni Ginoong Ramon Ang na hindi ako interesado dyan. At ang kanya po lamang daw adikain nga ay tumulong sa bayan. Patay sa engkwentro ang isang suspect sa pananambang sa General Santos City. Base sa investigasyon, aarestuhin lamang dapat ang mga pulis ang suspect. Pero agad umano itong nagpaputok ng baril. Gumanti naman ang pamamarilang mga pulis hanggang sa mapatay ito. Ilang araw na ang nakararaan ang tambangan ng suspect at babaeng kasabwat ang isang truck driver at pahinante sa Gensan City. Una nang naaresto ang babae na napag-alamang dating kalibin ng truck driver ng biktima. At sa ilang pang tampok na balita, nilagay po naman ng isang yaya sa loob ng refrigerator at drawer ng damit ang mga alaga niyang sanggol. Tumatawa pa po yung yaya habang kinukunan ng video ang mga alaga. Kwento po ng magulang ng kambal, dati na nilang tinanggal sa trabaho ang naturang yaya dahil nga sa irresponsable sa trabaho. Napanood na lamang daw nila ang video nituhong mga nagdaang buwan matapos ipakita ng kanilang mga kaibigan. Lumapit po sa programang Wanted sa radyo ang mga magulang para nga isumbong ang yaya. Doon nila ito nakausap at nagsorry ho naman ang yaya. Umamin siyang ginawa ang mga video para po sa content. Napag-alaman din pong meron pang isang yaya na kasama sa pagkuha ng video. Tinanggal na rin po siya dahil nga sa napapabayaan din daw po ang trabaho. Porsigido mga magulang ng bata na sampahan ng reklamong child abuse ang dalawang yaya. Samantala, patay po ang isang rider matapos pumailalim sa isang pampasaherong bus. Diyan naman po yan sa Maragondon sa Cavite. Sa kuha ng CCTV, makikitang paliko na ang bus sa palikong kalsada nang makasalubong ang isang humaharurot na motorsiklo. Dinala na sa ospital ang rider pero patay din kalaunan. Nangako ng tulong ang bus company sa pamilya ng biktima. Lubog naman po sa baha ang ilang bayan sa Cagayan. Sa Santa Ana ay nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa tindipin po ng taas ng baha. Sa bayan nga po naman ng Bagao ay hindi na po madaanan ang ilang tulay dahil po sa pagtaas din ng tubig. Ngayon po stranded ang ilang mga residente at mga motorista. Nakakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Ang Cagayan dulot ng hanging amihan. Samantala, 3 magpipinsan ang patay matapos matabunan sa landslide sa Cabugao, Abayao. Base sa investigasyon, binisita ng magpipinsan ang lupang balak nilang gawing taniman nang magkaroon ng landslide sa lugar. Maulan nga po sa lugar nang mangyari ang pagguho ng lupa. Nakaligtas ang isa pa nilang pinsan na siyang nagkwento sa mga pulis ng nasabing pangyayari. Nasa 500,000 mga consumers po ang wala pa rin kuryente matapos nga po ang mga magkasunod pong kalamidad na tumama po sa bansa. Ito ang bagyong Tino at ang Uwan. Ayon po sa Energy Department, karamihan daw po ng apektadong lugar ay nasa Negros Island, Central Visayas, pati po ang ilang lugar sa Luzon mula Ilocos hanggang Bicol Region. Aminado po ang DOE na nahihirapan silang ayusin ang serbisyo po sa Nueva Vizcaya, Quirino Province, Aurora, Camarines Sur at Catanduanes.
Pahirapan daw ho kasing makarating sa iba pong mga lugar, lalo pat yung mga nasa bulubundukin. Tatangkain daw ng DOE na bilisan ang pagbabalik po ng serbisyo ng kuryente sa lahat ng apektadong lugar. Lalo pat ipinag-utos ni Pangulong Junior na maibalik po ang kuryente ng lahat ng Pinoy bago magpasko. Pero hindi raw maipapangako ng DOE ang full service restoration agad-agad. Thank you, Manong Ted and DJ Chacha. At eto na nga, Mama, let's do it. Ay, natuto yung ano ko. Manong Ted and DJ Cha. Si Mama Chiki. Ayan palang reality versus expectation. Si Mama Chiki, Manong Ted, wala pang shirt para sabay-sabay naming suotin. Okay lang. Oo, nag-iintay lang naman dito. Abangers. Ayun. Ang budget po natin, 150 pesos. Good for 4 to 5 people na po. Gusto ko ipakita yung cheese na talagang dumidikit. At ayun o, Mama Dear, talaga naman yung cheese niya, di ba? Ay! Lana, akin na, kukunin ko yan. Ay, hindi na pwede. Hindi kasi ako nag-chips eh. Pwede rin niya. Actually, sabi mo nga, pwede rin yung kanin. Pakilabas nga po yung kanin. Nakapagsahin na ba tayo? Tapos kung meron kayo natira nung tortilla chips, yung pita, yung ginawa ninyo, pwede nyo i-tosta yun. Tapos hiwa-hiwain. Ang sarap! Yung best friend mo. Yung best friend. Yan ang anak ko, mapapahing na naman ako. Sige, mamaya ako Naisip ko, natitikman. pwede rin pandesal lang ka. Okay. Sige, habang busy kayo dyan, ito po sa aming pagbabalik. Kampo ni Zaldico maghahain ng petisyon para tutulan ang tangkang pagkansela sa pasaporte nito. Sa On The Go sa Pasko, kwento ng isang binatang PWD na matagal nang lumalaban. Mula pagkabata hanggang ngayon, wheelchair ang kanyang naging sandigan. Marami pa tayo good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Posible raw kasuhan sina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa video na nilabas ni PBBM ngayong umaga, siniguro niyang lahat ng impormasyong nakukuha ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure or ICI ay binibigay sa Ombudsman. Kasama raw dyan ang impormasyon tungkol kina Ko at Romualdez. Sabi rin ni Pangulong Marcos, kung may makitang ebidensya, sasampahan daw sila ng kaso. Ngayong araw nakatakdang magsumite ang DPWH ng ebidensya sa Ombudsman laban kay Romualdez. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Handa raw ang kampo ni Zaldico na maghain ng mga petisyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa panayam ng The Big Story ng One News sa abogado ni Ko, petition for bail daw ang ilan sa ihahain nila. Matatandaang walang piyansa ang inirekomendang kaso ng malversation of public funds laban sa dating kongresista. Bukod dyan, maghahain din daw sila ng petisyon para tutulan ang tangkang pagkansela sa pasaporte ni Ko. Iginiit naman ng abogado ni Ko, may mga ebidensya ang dating kongresista sa mga sinabi niya sa kanyang video. Sa ngayon, hindi pa rin daw alam ng abogado kung nasaan si Ko. We'll fight it first. Labanan muna namin. Available the remedies available under the law. Do you think Zaldico has in his possession enough evidence? More than that, I've seen the evidence, Sean. So yes, the answer to your question is yes. He has enough. Magdedesisyon ang International Criminal Court sa apela kaugnay ng pagkakabasura sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Appeals Chamber ng ICC, sa November 28 ilalabas ang desisyon. Noong Setyembre, binasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte.
Ilang ulit daw na tinawag na kidnapping ni Duterte ang pagkakaaresto sa kanya. Kaya posibleng hindi siya humarap sa mga pagdinig. Pero umapila dyan ang kampo ng dating Pangulo dahil hindi naman daw flight risk si Duterte. Kaway-kaway sa mga kapatid nating siklista. Kaway-kaway! Happy National Bike Day! Yan, ngayong araw ang simula ng 3-day celebration ng National Bike Day. Isang pagdiriwang para i-promote at kilalanin ang bisikleta bilang ligtas, sustainable at active na transportation. Makiselebrate tayo kasama ang ating traffic dito na si Tito Mondi Lopez live mula dyan sa Quezon City Hall. Tito Mondi, ano na nga ba ang activities para sa mga siklista dyan? Yes, Mami Chiki! Lumipat ang location. Team Commute, kaway-kaway, sabay, bike. O, di ba? Ano pa natin yan? John Ray po. John Ray, very good. John Ray, alam mo ba na ngayon ginaganap ang National Day mula November 21 hanggang Sunday? Alam mo ba? Medyo po. Medyo, dahil medyo malam. Eto, kapit ka sa akin, mga kapatid nga to. Iba pa rin nagbabike. Kasi di ba, iwas traffic at syempre, kita mo, damang-damang kuya. Sige, o damay nga. Ayan. So, dito na. Damahin mo kuya. Ayan. Very good. So, ganito lang. Diyan, Mami Chiki, diyan. Kapit ka. Ang big kayo dyan. O, di ba? Iwas traffic, pero ang bigat. Ayun ang magaan siya. Ito yan. So, nandito tayo sa bazaar. Kasama natin si Kuya John. O, di ba? Kahit traffic, tapos kung may kasama kayo, katrabaho, o jowa nyo, o, di ba? Pwede. Pero Kuya, ayusin mo yung kapit na yan. Ganyan. O, di ba? Very good. At ito na nga. Maganda dito, Mami Chiki. Itong pinagdidiwan natin National Bike, importante siya kasi, di ba? Yung napapromote natin yung pagiging active, sustainable, pati na rin yung pagbabike, safe mode of transportation. Tama ba? Oo po. Tama po yun. Para po ma-exercise po yung mga katawan po. Exercise. Hawak ka ulit. Hawak ka ulit. Tapos ito, ay makikita nyo, ngayon ang ginagawa, yung mismong opening ceremony, tapos bukas, ito yung pinaka-inaabangan ng mga kapatid nating bagets kasi meron tinatawag na bike lesson para sa mga bata. Pati yung push bike racing. Nako, maganda yan, di ba? Tapos ang maganda pa pag sa Sunday, ito, pihit tayo. Pakita natin ulit. Ayan, pihit ulit. Kada pihit, kaya hawak ka. Hawak ka ulit. Talaga. At sa Sunday, inaasahan talagang bike trail na magsisimula ng 4:30 na madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, inaasahan na. Hahaba ang traffic dyan. Pihit muna tayo. Pakita natin yung mga bike. So, ito yung mga bike natin. Ayan. So, dito, pwede ka muna magbenta today. Pwede ka bumili ng mga accessories natin para sigurado, pag sali nyo sa National Bike Day sa Sunday, kompleto kahit safe ang pagbabiyahe nyo. At ito nga, sabi ko kanina, asahan nyo yung pag-traffic na magkakaroon sa Elliptical Road, Commonwealth Avenue, Pearl Street, Winston Street, Daniel Street, Marlborough Street. Medyo mahaba to. Sa tigo, nababasa nyo naman yun sa screen nyo. Congressional Avenue, Tandang Sora, Himlayan, Banlat, Arami, San Miguel Road, Visayas Avenue, Maharlika Street, Masaya Street, Maginawa Street, Malingap Street at Kilayan Avenue. At sa event na yan, nakastanbay po ang TPMD, DPOS, Task Force Disiplina, QCPD at MMDA para siguradong maayos at ligtas ang traffic. O, di ba, Mami Chiki? I love biking. O, di ba? Kuya, hawak ka ulit. Oops. Ayan. Yan muna ang ating morning biyahe. Kasama natin si Kuya John. Kuya John, bunot ka na nga rin. Panayakap mo eh. Ayan. Kuya John, para sa ito. Oops. Very good. Okay, so yan. Libre na bike. Yan muna. Magbabike muna kami. Ang bigat. O Kuya, hawak ka ulit. Yakap ka ulit. Ayan, very good. Back to studio. Woo! Bike tayo. Di, nako, alam mo yan naman ang riding in tandem na okay. Maraming salamat sa iyo at Happy Bikers Day! Uy, Happy Bikers Day ka nga dahil yung kapatid ko rin si Bam, biker yan. Oo. Eto, dito naman po tayo, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi natin ng regalo para sa atin pong mga minamahal na mga kapatid. Kaya naman po, maagang caroling na naman ang hatid ng Team On The Go dito po sa Good Morning Kapatid. Santa Maui, sino ba ang maswerteng napili nating bigyan ng Paskong biyaya this Friday? Now? More than you could ever know.
make my wish come true. All I want for Christmas is you. Halika po! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the prices. Underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Ayan tayo ay mamamasko mga kapatid dito sa On the Go sa Pasko. Kaya mamamasko po! Good morning! Hi, good morning! Good morning Kuya po. Joshua. Hello po, ma'am. Good morning. Hi. Good morning po. Kuya John Mark. Ayan, di ba? Ayan. Sige, i-interviewin natin si Joshua. Magandang umaga, Magandang Joshua. umaga po, ma'am. Ako pala si Maui David Hello ng po. Good Morning Kapatid. Josh, kamusta ka ngayong umaga? Mabuti naman po. Sobrang saya po na nandito po Uy, kayo. masaya rin ako na nakilala kita. Thank you po. Okay, pwede ka sa ating mga kapatid. Sa Good Hello. Morning Kapatid. Hello po mga kapatid. Good morning Ayan. kapatid. Okay, nandito tayo ngayon mga kapatid sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. At yun nga po, ang katabi ko ngayon, si Joshua. Siya ay 27 years old. Si Joshua, kung nakikita niyo po, naka-wheelchair siya ngayon. Kasi nung siya ay 6 years old pa lamang, nagkaroon siya ng operasyon. Nagkaroon ka ng tubig sa puso. Apo. At simula nung na-operasyon ka, for some reason, hindi ka na nakalakad after. Opo. Tapos after nun, kumbaga na-diagnose ka na may malnutrition, 3rd degree ka. Opo. Okay, kwentuhan mo naman kami, Joshua, sa sitwasyon mo ngayon. Upo ako dito para magkatabi tayo. Okay lang sa'yo yung angulo? Opo. Okay. Anong nangyari? 6 years old po ako nung nilagnat po ako. Nilagnat ka Opo, na? ng halos 42 degrees po nalagnat. Taas. At yun nga po, kailangan pong maoperahan yung puso ko po kasi po may tubig. Kailangan nilang alisin kasi kung hindi po, yun po yung pwede ko po ikamatay. Naging successful naman po yung operasyon. Oo. Pero after po nun, nanghina na po yung buong katawan ko. Nagsimula na doon. Opo, Tapos hindi ka na nagsimula. nakapaglakad. Opo. Tapos simula nun, wheelchair ka na talaga. Opo, wheelchair At na po kumbaga, talaga. yun na yung naging katuwang mo sa buhay, yung Yes. wheelchair. At of course, si kuya mo, si John Mark din, Opo. tumutulong siya. Or Opo. kapatid mo ba siya, di ba? Kapatid mo Kapatid siya. ko po. si Mas Kat. nakababata pala. Opo. Kasi ikaw yung panganay. Yes po. Okay. Sige. Ang balita ko rin is hindi ka na raw nakapag-eskwela. Hindi po kahit kinder. Hindi na po. kinaya. Hindi po. Okay. May tanong ako, ngayong dahil nga dito sa iyong sitwasyon, ano nang pinagkakaabalahan mo? Yun po, bilang nas panganay po, syempre ang dami ko pong sanang gusto. Kaya lang po, ito po yung nangyari. Kaya nasa bahay lang po ako talaga. Hindi ka na nakaka... Hindi po ako madalas nasa labas. Nandun lang po ako, nanonood ng TV. Cellphone. Opo, Isa yan sa mga nagsiselfone. ginagawa mo rin ngayon. Opo. Ang tanong ko sa'yo, syempre alam kong very, very challenging itong sitwasyon mo ngayon. Pero meron ka bang pangarap na, sabihin natin pangarap mo dati? Pangarap ko po maging doktor po. Dati? Opo. Kasi po, lumaki po ako sa ospital. So nakita ko kung paano po magtrabaho yung mga doktor. Yung mga pasyente po na kailangan po ng tulong. Yun po. Alam mo, natutuwa akong kausap ka. Kasi kumbaga kahit ganito yung hinaharap mong challenge, nakita ko very Opo. Very positive. Ang Opo. sarap niyang kausap, mga kapatid. Tanong ko, di ba, yung pa-cellphone, doon na rin ba, kumbaga doon ka na lang din natuto bilang hindi ka nakakapag-aral? Opo, doon na din po. Paano tinuturuan mo lang sarili mo? Self-taught Opo, na lang? malaking tulong din po yung panonood po sa TV. Opo, ng mga palabas, natuto po ako magsalita, mag-English. Yun po, sa cellphone din po, naturuan din po ako ni Mama. Oo, at saka ang balita ko, nung bata ka, bibong-bibo ka raw talaga. Opo. Mahilig kang sumayaw, mahilig kang tumulong sa business. Opo, Tama opo, ba? opo. Nakakatuwa naman pakinggan yung mga kwento mong yan. Josh, ang tanong ko sa'yo, kung meron kang hiling
hiling ngayong Pasko? Ano yung gusto mong ihiling? Yung sana po magkaroon po ako ng bagong wheelchair kasi po medyo matagal na po ito. Oo nga. 2 years na tong wheelchair mo. Opo, 2 years na po. Kinakalawang na. May mga ano na rin ba to? Sira-sira? Opo, minsan po parang gigiba na siya. Ay, totoo. Opo, pag medyo malayo po yung napupuntahan. Yun po yung hiling ko po na sana magkaroon ng bagong wheelchair po. Okay, bagong wheelchair. Okay, alam niyo naman mga kapatid, dito po sa ating On The Go sa Pasko, pagbibigyan natin ang munting hiling ni Josh. Kaya, eto na, On The Go Angels, pasok na! Meron tayong gift para sa'yo! Okay, One Life Inc. Hi! Ayan si Jeff from One Life Inc. At ayan na, Josh, meron tayong bagong wheelchair na reclining wheelchair. Thank you po. Kita mo siya? Yes po. Ayan! Yeah, exciting. Okay lang bang i-ano siya? Sakay siya, kuya? Ay, okay, Sir John Mar. Thank you po. Okay lang sa'yo, testing na Apo. natin. Tungtuwa siya. Nakakatuwa yung ngiti ni Josh, oh. Ayan, testing natin, ha? Oy! Thank you po. Kamusta? Mas komportable? Opo. Mas mataas ka? Opo. So at least mas komportable yung upo mo. Yes po. Mas nakakita mo ng maayos yung mga nakikita mo sa Opo. harap mo. Thank you Natutuwa po, naman thank you ako. po. Josh, halika testing natin. Opo. Halika, Jeff, i-push natin. Okay, John Mark. Tutulong tayo ni John Mark. Yes po. I-push natin siya dito. Testing natin kung smooth yung ride, kuya. Dito tayo banda. Ayan. Kamusta pakiramdam mo, Josh? Thank you po. Masaya po. Masaya May ka? bagong Ako rin wheelchair na masaya po. ako. At masaya ako nakilala Oo kita. po. Halika dito banda, dito banda. Okay naman, smooth, hindi matagtag, gano'n? Hindi po, maganda okay, at po. saka stable naman siya. Okay, at meron pa kami isang pasurpresa sa'yo. Meron tayong mga groceries! Mula sa Good Morning Kapatid! Thank you po. Ayan, okay. George, kasi alam ko, syempre, magpapasko na. Gusto Opo. natin ng mga handa, lalo na ngayon darating na Pasko. Kaya ito rin, meron ka mga groceries. Thank you Pwede po, niyong Ma. pagsalusaluhan kayong pamilya. Josh, maraming Thank you po, salamat, Ma. ha. Thank Alam you mo ako, natutuwa ako na nakilala kita. Ako din po. Sana maraming nanonood ngayon na nai-inspire din sa storya mo. Kasi yun nga, despite sa lahat ng pinagdadaanan mo at napagdaanan mo, nakita ko ang sarap mong kausap. Very positive ka pa rin. Diba? Opo. Kaya Josh, Positive. maraming salamat sa oras mo, ha? Thank you po. Thank you Josh, po. meron ka bang mensahe para sa mga taong, kunyari, sabihin na natin may pinagdadaanan din tulad mo? Ano po? Message mo sa kanila. Stay strong lang po. Mahirap po ang buhay pero as long as nandyan po si God na para sa atin is malalagpasan po natin lahat ng pagsubok sa buhay. And maniwala lang po tayo sa pag-asa. Sa pag-asa. Yan po. Natutuwa naman ako. Si Mami nandito, mga kapatid, si Nanay po nandito. Nanay Catalina, good morning po. Ay, Lola po pala. Opo, si Lola, nandyan si Lola. Opo. Si Lola naiiyak. Tuwa kayo, Lola. May bagong ano. Lola. Opo. Lola, ano pong meron ba kayo gusto sabihin kay Joshua? Ayan, wala kang mic, pero tabihan kita. May gusto ba kayo sabihin kay Joshua po? Diyos, tuloy lang ang laban. At saka manalig ka sa Panginoon Diyos na tutulungan tayo. Lola, naiiyak siya. Okay. Naiiyak ako pagka ini-interview mo. Oo. Lola, salamat po sa oras niyo, ha? And of course, again, maraming salamat, Jeff from One Life Inc. At syempre, ang ganda-ganda ng wheelchair. Josh, anything you want to say sa ating good morning kapatid, family at sa ating mga TV5 na kapatid natin? Hello po. Maraming salamat po sa bumubuo ng TV5 at Good Morning Pilipinas. Ay, Kapatid. Good Morning Kapatid. Maraming salamat po sa tulong po sa akin. Maagang pamasko po ito. Maraming salamat po. Okay, Josh, thank you, Thank you po. ha? Thank you po. I'm so happy to meet you and sana God bless you and sana ma-enjoy mo yung bago mong wheelchair from One Life Opo, Inc. thank you po, ma'am. Yay! Mas comfortable na. John Mark, thank you. Sir Jeff, thank you again. Joshua, thank you. Maraming salamat po. Once again, dito po yan sa On The Go sa Pasko. Merry Christmas in advance. Okay, bye-bye. Back to the studio. Ay, talagang nakaka-warm ng puso naman yan. Maui at syempre ang ating kapatid na si Kuya Josh. Kuya Josh, stay strong at laging manalig sa ating Panginoon. Maraming salamat, Mau!
At sa atin pong health check, dapat nga bang magtiwala sa mga nabibiling urine test kit online para masuri kung ikaw ay may urinary tract infection o iba pang mga sakit? Pag-usapan po natin yan maya-maya. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Marami nga po sa atin mga kapatid ang mahilig mag-DIY or do-it-yourself para makatipid sa oras at sa pera. Maging ang diagnosis nga po sa sakit tulad ng urinary tract infection at diabetes, dini-DIY na rin daw. Nako po. That's right, Mommy Dims. Nauuso nga online ang DIY urinalysis kit na nangangakong kayang mag-detect ng iba't ibang kondisyon. Pero gaano nga ba katiyak ang resulta ng mga ganitong klaseng home testing? Pag-usapan natin yan kasama ang licensed medical technologist mula sa Allied Care Experts Medical Center, Bay Point, na si Alison Alcantara. Good morning, Alison. Good morning, kapatid. All the way from Subic, Mommy Dims. Uy, alam mo, na-touch ako, pero everything talaga when it comes to health check, do you agree na parang very important talaga ito? Yes po. Oo, lalong-lalong na itong mga ganito na parang laging parang nagva-viral, ika nga, Yes di ba? po, Okay, simulan na natin. Sa inyo pong pananaw, kasi ikaw ang eksperto pagdating dito, as a medical technologist, gaano ba talaga ka-epektibo yung mga kumakalat ngayon na DIY urinalysis kesa dun sa laboratory testing na nakasanayan natin? Okay po. So, ganito po kasi sa laboratory testing, meron po tayong ginagawang 3 parts pagdating sa urinalysis. Okay. Ito po yung physical examination, chemical examination, and then microscopic examination. Okay. So, sa physical examination, chinecheck natin pati kulay, specific gravity, ganyan. Sa chemical examination, yun naman po talagang ginagamit natin kung ano po yung nakikita natin na nag-viral. And then, yung sa microscopic examination, tinitignan naman natin yung sediments sa urine through microscope. Yung nag-viral po na DIY urinalysis, no, ito po yung chemical examination part lang po. So, for me, incomplete siya kasi wala siya nung physical examination, lalo na nung microscopic examination. So, kulang talaga siya. Yes po. Mas effective tayo. Pero Doc, ang curious ako, are you saying that it's not necessarily mali or wrong, pero it's incomplete? Yes po, incomplete siya kasi it has to be correlated po sa microscopic and physical examination. Mas mabusisi talaga kapag sa laboratory ginagawa. Yes, Kaya naman mga kapatid, hindi talaga namin nire-recognize bilang mga doctors yung ganitong klase, yung mga DIY urinalysis. Mas mainam pa rin talaga na magpa-urinalysis sa mga licensed laboratories at saka dun sa mga medical technologists na lisensyadong magbasa ng mga ganitong klaseng diagnostic test. So, napaka-importante talaga niyan. Ito naman, Alison, ano naman yung mga panganib o yung mga limitasyon na dulot ng mga ganitong DIY urinalysis? So, bali kasi marami tayong pwedeng i-consider, no? Kasi yung maling pag-handle ng specimen, maling storage ng specimen, and also the kits na ginagamit natin. And then, yung pag-dispose ng ating mga... Disposal, which is very important. Yes po, yes po. In a laboratory setting kasi po, we have protocols po pagdating sa mga disposals. Kasi pagka nag-handle tayo ng urine, meron kasi tayo sinusunod na universal precaution. Yes, that's right. Yes po, yun yung tinatawag nating consider everything na potentially infectious. So kahit it's your own urine, so, kailangan pa rin natin siyang i-disinfect kasi pwede natin siyang magkaroon ng risk of exposure, no? Lalo na pagka dinispose natin siya kasama ng mga regular na garbage natin. Pwede naman magkaroon ng exposure yung mga mangongolekta ng ano natin. Yun. So, it could be as simple as, kung hindi man ikaw, pwede na yung mga basurero nating mga kapatid ay ma-infect dun sa kung ano man ang meron sa ihi mo. Yes diba? po. So, alam mo, natutunan natin in the pandemic that we are all connected, lalong-lalo na pagdating sa health. So, we have to be very responsible. Alison, ito, maaari bang magkamali
ang resulta ng DIY urinalysis o kung oo, ano yung mga posibleng dahilan kung bakit magiging mali yung resulta? Yes po, marami pong pwedeng maka-apekto dun sa resulta natin, especially the reading time. Hindi kasi alam ng mga public natin or yung mga gumagamit natin na DIY is yung pag-read ng bawat parameter, meron siyang specific time na pag-read. So kapag hindi siya na-read on that specific time, pwede tayo magkaroon ng false positive or false negative na pwedeng mag-lead sa misdiagnosis po. Oo, kasi wag nating gawing doktor ang mga sarili natin at hindi tayo medical technologists kagaya ni Allison, no? Diba, Doc? Yes, Ay, ito naman, Allison, meron kasi tayong ilang mga kapatid na nagse-self-diagnose talaga. So kapag nakikita nila, ay, parang may UTI ako ha, ganun-ganun. So parang nagiging doktor na sila. So pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung bakit hindi talaga sapat yung DIY urinalysis sa pag-diagnose ng mga iba't ibang klase ng sakit kagaya ng UTI? Yes po. Pagdating sa urinalysis kasi dapat po correlated talaga yung physical, chemical, and microscopic examination. No? Hindi lang dapat yung test result. No? Dapat correlated din siya sa medical history, sa signs and symptoms ng ating patient, at saka sa ibang diagnostic tests. Ayan, mga kapatid, narinig nyo naman si Allison, kung sakali pong gumamit kayo ng DIY urinalysis tapos nagkaroon sila ng abnormal result, mas mainam pa rin talaga na kumonsulta muna sa doktor. Tapos, pwede nyong ipaulit yung inyong urinalysis, pero hindi na DIY yan, doon na sa licensed na laboratories at saka yung sa mga medical technologies na legit talaga. Oo, wag natin pong tayo-tayo. Kumbaga parang mahirap talaga pag ginagawa natin ang mga sarili natin, nagdodoktor-doktoran tayo, Yes. di ba? Minsan napapasama pa. Yes po. Allison, thank you so much for making your way here. Alam ko namang malayo ang Subic. Pero at the end of the day, ang ating mga modern heroes kagaya ninyo, ni Doc Richard, are really always at the forefront of everything that we need to know when it comes to medical advancements, treatments. Importante ito. Kaya sa mga kapatid natin, salamat sa pagsuporta nila ng health check palagi. Kasi nga, tinututukan nila to, Doc. Dahil kahit paano, meron silang, kumbaga parang libreng consultation, meron silang nalalaman na kapag pala nakita nila online, ay hindi pala effective yun or delikado pala yun, naiiwasan na nila. For any more information, Allison, ang social media accounts natin, saan? You can follow me on my TikTok account at Ali_RMT po. Ayun. So, Ali_RMT. Yes. Ayan. Maraming salamat to our guest for today, licensed medical technologist, Allison Alcantara. Thank you po. Thank you. Sa kita tayo, holiday treat sa may extra tamis plus extra kita na 6 digits kada buwan mula sa Fordham Cakes. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Kaya ko to. I can do this. I'm born to do this. Wow! I feel like I'm a baker. Wait lang. Di ba? This is my masterpiece. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Gawin po natin extra tamis ang inyong Pasko, ha? Dahil may mga Christmas-themed baked goodies tayong ihahain po para sa inyo. At ang dating hilig lang po sa baking, ngayon, totoo ng kabuhayan na 6 digits pa kada buwan ang kitaan. Nako, kaya po ba yun? Kita tayo sa Home-Based Bake Shop kasama si Angela, ang aking katukayo, owner ng Fordham Cakes. Welcome, kapatid! Hello po! Good morning mga kapatid po. Yes, we are double A today. Yes, correct. You're Angela and I'm Angela. Yes, Ano yes. nickname mo? Angge. Oh, ako naman si Angel. Nice to meet you. Nice to meet you, namesake. Okay, so nagustuhan mo ba itong ginawa ko? Of course, you are a Pwede natural na. po. That's her first try, by the way. First try, wow! First try. Okay, Galing. sige. Kwentuhan mo muna kami. Paano mo ba nasimulan itong business na ito? Apo, so, nag-start po siya nung may tanong po sa akin kung pwedeng mag-supply po ako sa kanila. Unfortunately, hindi po naging okay yung lessor nila. Pero that gave me an idea na I can supply pala kasi gumawa na po ako ng recipes for them eh. So I just
walk into a restaurant in front of us, in front of our village. Tapos po, pumayag sila. And I supplied them until pandemic. Tapos po, it grew na po. I also walk-in lang po talaga. Lakas lang ng loob. I walked in lang. Tapos offered my products. And now, 10 years na po ako nagsusupply. Wow! Almost 10 years. Kita mo na. Alam mo talaga, minsan kailangan mo na talaga, di ba, yung skills mo at lakas ng Lakas loob. ng loob. Tiwala sa sarili. Kapal ng mukha. Kapal ng mukha. Dapat sa mga ganito, di ba, ginagamit ang kapal ng mukha, hindi sa pagnanakaw. Okay, sige, baka kung saan tayo mapunta dito. Pero, itong ginawa ko ng mga cupcakes, ganyan, kasi Christmassy na tayo, Correct, di ba? correct. Marami na mga sa mga kapatid natin ang nag-iisip na kung ano yung pwede nilang ihanda sa Pasko. At kasama na nga itong mga Christmas theme cake natin. So ano-ano ba yung mga best-seller cakes and baked goodies mo? Ang best seller po natin sa customized cakes, kung ano po yung nasa loob nito, this is our chocolate cake. Ito, tingnan niyo po yan cake. mga kapatid Yes. ha. May pangalan na po namin. Good morning kapatid. Okay, so We this is Tablea cake. Yes, Tablea cake. Okay, let's go there. Customized to Christmas theme. Tapos, this is Joanne Surprise Cake Bakit po. Joanne Surprise? So, I named this after my mom, Joanne. Oo. Because this is her two favorite cakes, which is cheesecake and truffle mousse. So, I combined them together and gave it to her during Mother's Day. Oh, that's So, nice of yeah. you. Alam mo, minsan ka lang makakita ng mga ganyang flavor na combined together. So, this is our signature cake. Okay, that's good. Puntahan natin iba pang dala mong cake. Of course, we have, ito yung paborito ng mga tao, carrot Yes, cake. carrot tama? cake. One of the classic cakes. This is Santa cake naman po. Best seller po sa design during Christmas. Kasi may mukha ni Santa. Yes. Pakita natin. Kaya ba? Baka malaglag eh. Ayan, basta po may mukha siya. Natatakot ako ba? Ayun! Ayan, may mukha ni Santa. Okay. Sa ganito po bang Migo? Of course, you have cupcakes, you have revel bars, cookies, and ano nga po tawag dito? Chocolate loaf. Chocolate loaf. Opo. Okay. So, sa ganito pong business, magkano po ba yung naging puhunan ninyo 10 years ago? 10 years ago, mga nasa around 10,000 din po. Opo, sa mga pans, yung mga oven, yung mga mixers, spatulas, yun po. Kasi gagamitin mo naman talaga yun sa pagbe-bake, di ba? So, ano-ano yung mga challenges na na-encounter mo, di ba, as you go a long way with your business? Ang pinaka naging challenge po talaga was during the pandemic. Since all the stores were closed, yung supplies po ang hirap kunin. So, I had to risk going out and buy them myself. Kung dati po ino-order and dinideliver lang po, nung pandemic po, kailangan ko pong lumabas para bumili ng ingredients. So, na-experience ko po, nag-gloves pa po ako habang nagka-cart. Kasi di ba, OC tayo sa ano. Hindi. Ang maganda dito sa business mo, hands-on ka. Yes, May mga yes. bakers ka rin na tumutulong sa'yo, Correct. pero hands-on ka. Magkakano po ba yung mga ganitong klaseng cake? Yung malaking cake po doon na may Yes. Good Morning Kapatid, magkano po Yes. yun? So, yung ganong size po, it's 8x5. That's 3.5. Okay. And this is 6x5 at 1.5 naman po. Okay. Yung mga cupcakes natin, pwede rin po yan i-customize sa Yes iba't ibang po. events. Opo. Okay. So, magkano po siya? This is 100 per piece pag naka-solo po. Tapos ito naman po, 900 per dozen. So, we can work on your budget naman po for Christmas maganda. giveaways. Opo. For as low as 150, meron po tayong for giveaways. Okay. Alam mo, ang ganda tignan nito sa lamesa. Lalo na pag may event. Ang tanong dito, tikman natin kung kasing ganda nito, di ba, ang lasa. Yes. I wanna taste itong signature cake ninyo. Sure Ikaw po. na maghati, baka masira ako. Alright. Makakahiya naman, di ba? Titikman natin yan para ma-check natin kung masarap ba talaga yung Yes. ginawa mo. Wow. That's a big piece, ha? Sige, habang tinitikman ko to sa mga gusto pong mag-order, diba? At interesado po kayong makausap regarding sa mga pag-business, pagnenegosyo, paano po nila kayo makokontak? Yes. They can message us in our page. It's For Them Cakes in IG and Facebook po. For Them Cakes. Maistorbo lang kita. Yes, yes. Ang sarap pala ng combination ng mousse at tapos cheesecake. Yes, yes. Kasi hindi siya ganun katamis. Katamis, correct. Diba? May pang-balance yung alat doon. Ang ganda pala. Hindi This is the first time I nakakaumay. tried. Hindi nakakaumay. Correct. Sige, akin to mamaya. Okay, sa mga kapatid natin, narinig nyo naman po paano siya
makokontak, di ba? Maraming salamat po sa inyo. May katukayo, Angela. Yes, yes. Marami pa tayong gagawin. Ito actually, mga kapatid, itong cake na to, para mas maging festive, pwede rin kayo mag-design pa on top of it. Yes. Like this one. Nice. Diba? Oh, men, pati yung sahig, dinesignan ko na. Oh. And then this one, para mas maging Christmassy pa yung itsura niya. Yes. Yun. Nice. Pwede na. And then this one, of course, diba? Ito ay cake din na pwedeng lagyan ng candle. It's a Christmas Candle cake. Yay! Ayan! Diba? Sulit lahat. Sige, bago ko pa ito ubusan talaga naman kahit sino po, pwedeng magnegosyo para lahat. Kita tayo. Alright! Sa aming pong pagbabalik, spotlight on tayo sa Finding Santos cast na sina Theo Jang at Megan Medina. Alright, wag po kayong aalis. Doon tayo, harap tayo doon. Wag po kayong aalis. Tuloy-tuloy lang po ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Napapanood na sa sinehan ang Korean-Filipino film na Finding Santos, isang pelikula po bilang paggunita sa 75th anniversary ng pakikilahok ng ating bansa sa Korean War. Salamat. Biyernes na. Thank you. Confidence at para kwentuhan pa tayo live na live! Natin sila mga kasama ang kanilang mga bida na sina Theo Jang at Megan Medina. Good morning! Ano nga sa'yo? Why don't you So greet? pretty. Thank you. Go ahead. Hello, this is Theo. Hello. Yeah. Oh, you should go ahead. Oh, hello, this is Meg. Yeah. Happy to be here. And Yeah. Thank you for inviting us. Mama! Mama, the greenest flag in Singapore. Oh my God, alam nila yan. Ang dami-daming tao sa studio, Mama. Yeah, we have to flex. We have to flex kasi sabi ni Theo, si Megan speaks the best Korean. Oh, Tapos oh, tayo, yeah. tama daw yun. Okay. Come on, we gotta hear it, Megan. Okay, 안녕하세요. 저는 Meg입니다. Yes. So legit! Ako, narinig mo ba, Mama, yung pagkakawaw niya, napawaw na rin ako niya. Parang Korean too. Okay, go. 안녕하세요. 감사합니다. Kimchi. Ano natin kasi yung thumbs up. Thumbs up to Theo. Theo, you can also say good morning, kapatid, right? Yeah. Good morning, kapatid. Magandang araw. Ako si Theo. Yeah. Maraming salam po. Bakit parang si Theo at si Meg, no? Pag nasalita sila, parang lahat napapawaw. Okay, Mama, simulan na natin. Finding Santos has been creating incredible buzz. Your teaser even hit more than 44 million views. How does it feel? How does it feel to be bringing this cross-cultural film to Philippine cinema? Well, ako po personally, you know, Korea is very famous here in the Philippines. Yes. K-culture, actors, food, and sobrang nakaka-proud po na instead of just like admiring, we're now collaborating. Yeah. Yeah, and sobrang sobrang nakakalaki po ng puso and nakaka-proud po na, you know, we're standing on the same stage now. And we get to work together. Yeah. Yeah. I'm sure you feel the same way. Yeah. I'm sure you could tell what she was saying. Yeah, I just a little bit. Yeah. I didn't realize that we got to have that kind of views. So I just want to, you know, express my gratitude for kind of hitting vibe for our movie. And thank you. Yeah. We feel that, you know, because we know really the kind of connection that we have with the Koreans today. But then we bring it back to way back then during the Korean War. I guess it all started then. Yes, and that is what we get to discover. Yes. Right. Theo, audiences actually know you from the global hit Singles Inferno. Yes, a lot of fans of Singles Inferno. And also Megan, viewers know as part of the rising P-pop girl group po, yung YGIG. Yes, we've been here before. Yes, so how did Theo and Megan, how did your backgrounds influence your performances and help you in your in this film? Technically,
it has nothing to do with, being appearing on the Singer's Inferno and appearing in this movie. But, I went through a lot, like this character who is like, I'll be playing Woojin in this movie, Finding Santos. So he also went through a lot, and in reality, I also went through a lot. So it was a little bit of relatable, but I think there's gonna be a big difference between a real me and the character Woojin. So let's see how I'll do it. Yeah. Ganda rin boses niya. I know, I'm just listening. But why don't you promote and tell us how to watch your movies, where to watch your movies? Oh yeah, our movie is currently showing in cinemas nationwide across the Philippines right now. Right now. So stay curious. Yes. And of course, please continue to support our movie, Finding Santos. We worked so hard on it, and we really want to let people know about this important part of history in Korea that not a lot of Koreans and Filipinos are aware of. Oh, wow! Now I'm super curious. Yes. And also, can I just say, Mama, napapanood nila kayo mga kapatid natin, yung visuals nila. Ang ganda! Ang ganda! Impressive visuals. Alam mo, parang pinaghalo talaga na parang, ayan! Wow! Parang panaginip, Meg, ha? Haba ng hair mo, Meg! Meg, natatapakan ko Yung hair! Yung hair! He's confused. Again, maraming salamat. Theo Jang and Megan Medina. Kaya si Doc, si Carmen. Yes! That is it para sa ating Good Morning Universe Friday! Yes! 34 days na lang po, Pasko na! Alright, tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. At para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Flanders. At tumutok pa rin sa mga regular weather updates. Kita kids pa rin tayo sa Lunes. Happy weekend, everybody! Pag-ingat mo lagi ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, Good Morning, Kapatid!